Mahigit 500 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Intramuros, Maynila. Sa gitna ng sunog, may isang senior citizen na nasawi. Patuloy ring hinahanap ang isang PWD. Kinuyog naman ang isang lalaki na inakusahang sadya umanong nanunog nang makaaway umano ang misis. Nakatutok si Jomer Apresto. Emosyonal ang 55 anyos na tinderang si Aling Merlita nang makausap namin. Isa siya sa mga nawala ng tirahan kasunod ng sunog na sumiklab sa Intramuros, Maynila kahapon. Sa kwento niya, gabi na nang makabalik sila ng kanyang asawa mula sa pagtitinda ng payong at sigarilyo sa Quezon City. Pero hindi niya lubos akalain na wala na pala siyang uuwian. Ang problema, kasamang natupok sa kanilang nirerentang kwarto ang kanyang ibang paninda na aabot sa 5,000 pesos ang halaga. Gayun din ang 3,000 pesos niyang ipon na pamasahe sana nila ng kanyang asawa pauwi sa probinsya. Kasi kami gusto ko na umuwi ng Tacloban. Kasi mata ko na mabubulag na ako. Wala na natira. Pansamantala muna siyang tutuloy sa San Agustin Church kasamang ibang nasunugan habang naghihintay ng taong tutulong sa kanila na makauwi ng probinsya. Habang ang karamihan sa mga nasunugan, dinala muna sa Delpan Sports Complex. Ayon sa Manila LGU, aabot sa mahigit 500 pamilya ang apektado ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Meron kami isang senior citizen, inatake, namatay siya sa Mother and Child Hospital. Pero meron kaming one missing, babae rin, PWD. Hanggang ngayon, hinahanap pa namin dahil nga medyo malalim pa yung mga natambak na nasunog. Ayon naman sa BFP, tumagal na mahigit 6 na oras ang sunog bago tuluyang naapula dakong alas 11:30 kagabi. Nahirapan daw silang mapasok ang lugar dahil may kasikipan ng mga kalsada sa Intramuros. Bukod pa dyan ang kakulangan ng mga fire hydrant sa lugar. Kanina po napansin natin na malakas yung hangin. Then yung isa lang po yung fire hydrant natin dito sa area na ito. Medyo malayo na po yung, mayroon pong dalawa pero medyo malayo po siya. Ang pinagmula ng apoy, posibleng sinadya raw ayon sa kapitan ng Barangay 655. Nahuli yung nagsunog no? Sa cellphone video na isang fire volunteer, matatanaw ang isang lalaki na kinukuyog ng mga residente. Siya ang sinasabing nagsimula ng sunog. Base sa mga constituent ko, talagang nakita nila na isa sa mga tao dito, sinadya talaga, sinunog talaga. Lovers quarrel yan. Kalalaya lang nitong tao. Yung asawa niya, yung babae, nag-asawa ng kapitbahay din. Siguro, nawala sa isip. Agad naman dinala sa kustodiya ng Ermita Police Station ng lalaki at nakatakdang i-turn over sa BFP. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. 6 naman ang sugatan sa Navotas matapos sumabog ang isang maliit na tangke ng LPG. Nahuli kamyan at tinutukan ni James Agustin. Abala sa paglalaro ang ilang bata sa iskinitang ito sa barangay NBBS Dagat-Dagatan, Navotas City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon. Maya-maya pa, biglang may malakas na pagsabog. Nagtakbuhan ng mga bata papasok sa mga bahay. Buti na lang hindi sila tinamaan ng mga tumilapong gamit. Ilang sugatang residente naman na nakapaglakad palabas ng iskinita habang humingi ng tulong. Ang pagsabog galing sa maliit na lutuan na may LPG. Nabasag ang salamin sa bahay kung saan nangyari ang pagsabog. Ganyan din ang nangyari sa mga bintana ng katapat itong mga bahay. 6 masugatan kabilang ang isang babae at 2 niyang anak na naglalaga raw noon ng panindang mais sa loob ng inuupahang bahay. Damay rin ang 2 bisita nila at isang kapitbahay. 5 sa kanila nagpapagaling pa sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. As of now naman po, stable naman po yung mga pasyente. Ayon sa kaanak ng mga biktima, isang kaldero ng mga panindang mais ang nakasalang sa lutuan. Magsasalang pa raw ng isa pang kaldero noon. Nang sindihan ng katabi nitong maliit na LPG tank, doon na nangyari ang pagsabog. Nandito po yung kalan, tapos dito po yung may apoy. Tinatanggal po nung lalaki yung ulo ng kalan. Siguro po sumingaw, hinigop nung apoy yung oxygen ng kalan. Sumabog po bigla po. Hindi po namin ine-expect na mangyayari po talaga yun. Buti nga po yung anak kong 2 years old, hindi po nakalabas dito. Umabot ang epekto ng pagsabog hanggang sa mga bahay sa ikalawang palapag. Tumilapon ang mga gamit. Ang ibang damit napunta sa mga kawat. Nalaglagan pa ng paso ng mga halaman ng motorsiklo ni Danilo. Akala ko may nag-aaway lang po Tapos ngayon, sumilip ako sa bintana. Pagdungaw ko po, nakita ko po yung babae na yung damit po warak-warak na po Umuusok po yung ulo. Kaya sabi ko sa mga anak ko,
baba po tayo kasi sunog pala, baka masunog tayo sa taas. Kaya nung bumaba po kami dyan, yung lugar na yun, hirap po kami kasi puro bubog po. Kaya hinawi ko na lang po, dala-dala ko yung anak ko. Inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection at nabota sa LGU ang nangyaring insidente. Titingnan po namin kung ano pong tamang paraan o proseso po para mapigilan po itong ganitong pangyayari. Pero mas tinitingnan ho namin dito ay yung pag-control ho sa paggamit ng tinatawag na tangkito. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Depensa naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagharap ng kanilang argumento ngayong ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing sa ICC. Kabilang sa iginiit ng kanyang abogado, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang paglilitis ang reklamo. Mula pa rin sa The Hague, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, ngayon nga ang ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing para sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ang depensa ang naglatag ng kanilang mga ebidensya at argumento kung bakit dapat daw i-dismiss ng pretrial Chamber 1 ng ICC ang tinawag nilang politically motivated charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung bakit hindi daw dapat ito makumpirma at tumuloy sa isang trial proper. Paalala pa ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman, walang kailangang patunayan ng depensa dahil ang burden of proof ay nasa prosekusyon. President, Your Honors, Giit ni Kaufman, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para litisin ang dating Pangulo ng crimes against humanity of murder and attempted murder para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, wala raw dahilan para dalhin si Duterte sa ICC kundi lang dahil sa nakagugulat na pananalita nito. Pero ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya, hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo. At hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresenta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa batas. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the Deputy Prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Once again, on shielding criminal agents from prosecution. And I quote, "But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility." Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger, and you are there performing the duty of a law enforcer. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Pilipinas at sa Davao, sinabi ni Kaufman na wala raw nag-uugnay sa mga insidenteng ito sa extrajudicial killing. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count 1? It is not as if criminals have identifying features, such as a shifty look, or a 5 o'clock shadow, or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing
the organizational policy. In our submission, there has to be, at the very least, an objectively discernible characteristic which unites the members of the targeted group such that they can be deemed a civilian population for the purposes of the attack. Leaving the determination of membership of a civilian population to the people who pulled the trigger introduces a degree of random selection. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. It is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred, and so, as a result, he must be criminally responsible. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay ng mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon sa kanilang akusasyon. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Yan nga, Vicky, exactly yung sinasabi at ginigiit ng depensa no, na nabigo raw ang prosekusyon na patunayan na ang mga murder na naganap ay bilang resulta ng direktang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na raw ito para kumbinsihin ang pre-trial chamber 1 na inosente si Duterte. Hindi raw na-establish ng prosekusyon na may common plan sa pagitan ng suspect at ng mga co-perpetrators na nauna na ring binanggit sa proceedings na ito, na may mutual plan silang napagkasunduan at may criminal intent. Lahat daw ng circumstantial evidence ay mababang kalidad ayon sa depensa. At complete fiction lang din daw ang Davao Death Squad, tila eksena na kinuha raw sa pelikulang Godfather na parang si Duterte raw ang ginawang bida sa pelikula na kung saan pinagbidahan ni Al Pacino. Pinabulaanan din ng depensa ang lahat ng binanggit ng prosekusyon na common plan gaya na lamang ng command circular ni De La Rosa, ni PNP Chief Bato De La Rosa, na siya'y gawing, nung siya maging PNP Chief, na nag-uutos ng Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito. Pinalabas daw ito ng prosekusyon na utos para targetin ang mga suspect o sangkot sa droga. Pero ang totoo raw, ang ibig sabihin ng Oplan Tokhang ay knock and plead. At pinuna rin ng depensa ang paggamit ng prosekusyon sa salitang neutralization o bilang euphemism o pinagandang salita para sa murder. Sa ngayon, Vicky, ay nagpapatuloy na ang second session ng confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, nagpapatuloy din ang paglalatag ng mga argumento ng depensa. Ngayong buong araw ay nakalaan para sa depensa since meron silang 3.5 hours para magbigay ng kanilang mga argumento. Hindi lang ngayon matatapos ang kanilang paglalatag ng argumento. Hanggang bukas yan ay makakapagbigay pa sila ng kanilang mga argumento at pagkatapos nito ay magko-closing statement na ang prosekusyon, ang depensa at ang CLRV bukas. Pero ayon naman sa abogado ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres ay handa sila sa rebuttal sa mga sasabihin ng depensa bukas. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ilang insidente ng pagpatay ang partikular na binanggit sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para kumatawan sa malawakang pagpatay ng kanyang drug war. Kabilang diyan ang sinapit ni Kian de los Santos, gayon din ang litratong alapieta na tinawag ni Duterte na gumagawa lang ng drama. Nakatutok si Joseph Morong.
Sa confirmation of charges o pagsusuri sa mga ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isa sa mga biktima ng drug war na binanggit ang 17 anyos na si Kian De Los Santos na pinatay noong 2017. As usual, the police claimed that Kian De Los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Pinanood ng tiyuhin ni Kian na si Randy De Los Santos ang pagdinig na sinasaksihan ngayon ng buong mundo. Matagal ko nang hindi nakita yung larawan eh. So nakita ko uli, siyempre masakit. Masakit na muling mabalikan ng mga kwentong ito. Pero kailangan eh. Sa kabila ng kirot, mahalagaan niyang mailahad ang matagal nang di pinapakinggang kwento kabilang ang sa ibang biktima. Yung mga kwento, hindi lang ni Kian, baon namin yung mga kwento ng iba sa program Paghilom. Sa hearing naman, may chance sila ipagtanggol yung kanilang sarili. Itong mga pamilya ng mga biktima, yung kaanak namin pinatay, hindi nga kami dumaan ng korte. Hindi nga dumaan ng barangay eh. Patay agad. Isa lamang ang kay Kian sa mga publicly named na kaso sa kinakaharap ni Duterte na kasong crimes against humanity of murder and attempted murder sa ICC. Kasama rin dyan ang kaso ni dating Osamis City Mayor Ronaldo Paruhinog Sr. na pinatay rin noong 2017 sa bahay nila sa Osamis sa isang police operation. Kasamang namatay ang asawa niya. Si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at si Raul Yap na nakakulong na noon sa Baybay City Leyte nang mabaril din ng mga pulis. At si Benjamin Visda na pinatay sa Tondo noong October 5, 2016. Ipinakita rin sa pagdinig ang tumatak na imaheng ito ng pinaslang na si Michael Sharon habang kalong ng kinakasamang si Jeneline Olaires. Ang insidente na cover din ng ibang media. Katunayan, bago ang kuhang yun ay na-videohan din ng mga unang reaksyon ni Olaires na hindi malaman noon ang gagawin o kung kanino hihingi ng tulong. Ayon sa prosecution, hindi man nila isinama sa mga kaso ang insidente, isinama nila ang reaksyon dito ng Pangulo na tila minaliitan niya ito at tinawag na gumagawa ng drama. Isa sa mga kaanak ng mga biktima na nagsumite ng kanilang salaysay sa ICC, si Ella, hindi niya tunay na pangalan. Parang gusto kong sumigaw na sana makamtan namin yung katarungan. Umuulit-ulit yung kwento na nangyari. Narinig ng mga tao na, sir, hindi po ako lalaban. Pero pinalabas nila na nanlaban ang anak ko. Masakit sa akin yung 78 na mga biktima ng murder at attempted murder mula sa lampas 40 na mga insidente ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. While there are countless victims, we have focused the charges in this case to these 49 incidents and these number of victims in order to ensure that this trial can be expeditious. They're representative of Mr. Duterte's larger killing campaign. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, lumubog sa dagat sa bahagi ng Cavite ang bangkang sanay sa pangingisda lamang pero ginamit bilang tourist boat. Nasagip naman ang 14 na sakay pero napag-alamang sobra ito sa nararapat lamang na bilang. Kuha ang video na ito ilang saglit mula nang mailigtas ng Philippine Coast Guard ang 14 na sakay ng isang bangkang lumubog sa karagatang sakop ng Ternate, Cavite. Pinampas na kami ng kaya bumalik. Ayon sa mga pasahero, galing sila sa Naik at patungo sana ng Ternate nang bigla raw sumama ang lagay ng panahon sa gitna ng dagat. According dun sa boat captain, yung malakas na alon po ang naging dahilan para ito ay lumubog. Mabutit nakatawag daw agad sa Coast Guard Station Cavite ang mga nagdaraang bangka. Inuna natin yung mga bata and then yung mga babae. Then sinakay po natin dun sa ating rubber boats. At meron din naman po tayo mga tinap na mga passenger boats na dumadaan dun para isakay yung mga pasahero. For boat hopping lang talaga, mamamasyal lang po talaga. Dinala sa pagamutan ng mga pasaherong nailigtas ang motor bangka ayon sa investigasyon ng Philippine Coast Guard. Wala raw papeles at hindi nakarehistro bilang tourist o passenger bangka. Usually po yung mga fishing bangka natin, pag off-peak po, ibig sabihin po wala po silang kita doon sa pangingisda, ginagawa po nilang passenger boat or tourist boat yung bangka nila. Pero kailangan po nila itong irehistro sa marina. Ito pa ang nadiskubre ng mga otoridad. Ito po ay kulang-kulang po sa papeles
At nagkaroon po ng overloading din po sa mga pasahero. Dapat ay karga niya lang po na pasahero ay 10. Pero po yung nakita po natin ang rescue po ng Coast Guard ay 14 passengers. Nasa mabuting lagay na ang mga pasahero. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ng kapitan at ang may-ari ng bangka. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naisumiti na sa ombudsman ang salaysay ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagparatang na hinatiran ng mali-malitang pera mula kay Zaldico ang iba-ibang opisyal ng gobyerno. Ayon sa ombudsman, susuriin ito gayon din ang ebidensya at kredibilidad ng mga sumumpa rito. Nakatutok si Salima Refran. Nasa Office of the Ombudsman na ang joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalong naghatid umano ng mali-malitang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno mula kay dating Congressman Zaldico. Gusto nilang imbestigahan ito ng Ombudsman para sa mga posibleng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct of Public Officials. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Walang ipinakita o binigay na kopya ng affidavit sa media si Baligod. Pero sabi ni Baligod, kasama sa isinumiting affidavit, ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Giit ng mga dating sundalo, nakipagpulong raw sa ICC investigators si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang bahay umano sa Bel Air, Makati. You have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sa kabila nito, tinuloy pa rin daw ni Baligod na ihain sa ombudsman ang affidavit. Sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Remulla. Sinagot rin ni Baligod ang sinabi ni Senator Ping Lacson na questionable ang 805 billion pesos na kabuuang i-deliver ng mga dating sundalo. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects, kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Ayon sa Office of the Ombudsman, dadaan sa proseso ng evaluation ang transmittal na ito. Bukod sa pagsusuri sa nilalaman ng joint affidavit, susuriin rin ng Ombudsman ang kredibilidad ng mga sumumpa rito, maging ang inihaharap nila mga ebidensya. Tiniyak ng Ombudsman na nananatili itong independent body na ginagabayan ng batas, ebidensya at due process. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Itinuro ni dating Senador Antonio Trillanes IV si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng 18 nagpakilalang sundalo na tila layon umanong siraan ang mga ICC investigator. Posible umanong gamitin ito ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para madismiss ang kaso sa ICC. Nakatutok si Joseph Moro. Intention dito is to sabotage the whole ICC proceedings.
Yan ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang dahilan kung bakit inaakusahan ng 18 nagpakilalang dating sundalo ang ilang opisyal ng gobyerno ng pagtulong sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Sumabayan sa gumugulong ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Trillanes, sila gustong palabasin ang nasa likod ng presscon na nakompromiso ng investigasyon ng ICC dahil sinagot umano ni dating Congressman Saldi ko ang accommodation ng mga nag-imbestiga at ang sasakyan papunta sa mga lugar kung saan umano may mga extrajudicial killings. Ang gusto nila dalhin, o kita nyo, nakipag-meeting kung kani-kanino, anong koneksyon nun doon sa kaso? Hindi ako magugulat na gamitin ito ni Kaufman para humingi siya ng mistrial para ma-dismiss itong kaso na ito. Idiniin ni Trillanes na walang ibinigay sa kanyang pera para panggastos sa ICC gaya ng alegasyon. Ako, definitively, sinasabi ko na walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera para sa ICC man o kung para saan. Binigay daw sa ICC. So, paano nilabas ng taga-ICC yung $2 million? Bagahin ng ICC, hindi pera yon. Alam natin na bawal ka maglagay noon kasi makukuha yun. Itinanggi rin ni Trillanes ang alegasyon na kipagpulong ang mga ICC investigators sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno. Itinuro ni Trillanes si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng mga sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to. Si Baligod, si Mike Defensor, mga bata ni Duterte yan. Mike Defensor again. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Walang sagot si Defensor sa kung siya nga ang nasa likod ng presscon at umunoy affidavit ng mga nagpakilalang Marines. Pero tugon niya kay Castro, sagutin anya dapat ang issue at huwag ilihis sa personalidad. Hikayatin daw ang mga komite sa Kongreso o Ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Kinundena naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang akusasyong nabigyan siya ng isang paper bag matapos ang isang pulong sa loob ng Polo Club Townhouse. Wala umano siyang dinalohang pulong at tinanggap na paper bag. Ayon kay National Security Advisor General Eduardo Año, iimbestigahan nila mismo ang tinawag niyang stunt ng mga nagpakilalang sundalo. Dahil sa timing nito sa mga pagdinig sa ICC, anibersaryo ng EDSA at ang one-time big-time na kilos protesta, maaaring bahagian niya ito ng mas malawak na tangka para sa destabilisasyon. Sa alegasyon naman binibigyan siya ng pera tuwing may meeting sila ni Ko. Nilinaw ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na bagamat abogado siya dati ni Ko, hindi na niya ito nakapulong mula nang maupo sa COMELEC. Sana yung script man lang, kung sino man yung gumagawa ng script. Nilagyan ng petsa. Para mas credible, sana naglagay man lang kung kailan ba nangyari. Yung pagkakataon na yun, after nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. Tinawag namang panis at sarswela ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang alegasyon na hindi naman daw pirmado. Si Barbers ay chairman ng Quadcom sa Kongreso na nag-imbestiga sa extrajudicial killings at illegal drugs trade. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.